Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Misha Ame from Japan. Kapain Libra, this reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments, sa mga nag-likes, sa mga nag-subscribe, sa aking mga subscriber, new subscriber, yan, sa mga nag-hype ng aking video. Yan, maraming salamat po, mga nag-like. God bless you all. At syempre sa mga nagpa-personal reading, God bless you all. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, para sa personal reading is pakicheck na lang po yung details o kaya pwede kayo mag-message na sa akin sa Facebook. Same lang naman din po ang aking pangalan. Let's begin. Okay. Libra. Energy reading tayo, general reading. Okay, we have the March. Siguro related ka sa March. Kung may mga birthday, pwede na doon sa point na yun. 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na o mangyayari pa lang. Handun yung point kasi, this is sadness, Libra. Maaaring na doon sa point, mga disappointment, lungkot, depression, stress, heartache, more on emotional pain. Kumbaga na doon sa point na yun, baka may mga inaalala ka rin, ganyan sa iba sa inyo. Pwede iba sa inyo is related to a love, no? Kasi we have the love din kasi sa nakikita ko dito, yon. Or maybe nahando yung point na may tao na ko-connect sa'yo na may lungkot na nararamdaman o may problema sa iba sa inyo. And meron tayong older man, maybe ikaw ito, or you are dealing or relationship with an older woman, pwedeng siya yung mas nakakapagbigay siya ng lungkot, or kung sino man ito ha, na na older man, hindi pala woman, ate. Diba? Okay, we have the protection from a powerful friend. Pwedeng, kung sino man to, kapag sinabi mo kasing friend, hindi lang naman yan. As a friend, diba? Pwede yan magulang mo, kapatid mo, anak mo, ganyan, no? Yan. Or maybe you want to protect someone into your life. Or handun yung point of loyalty, no? Pagdating, may mga aso ba kayo, baboy? Handun yung loyalty na situation, maybe handun yung pagiging loyal mo in some aspect of your life, or someone is handun yung loyal sa'yo. Siyempre, bulol si ate, no? Pero kasi meron kasi tayong pig. Pwedeng handun yung point na binigay mo yung loyalty mo, yung love, kasi we have the love, pero ang pinalit, lungkot, no? Pwedeng nahandun sa point, pero wag naman po sana mangyari sa inyo lahat yun. And syempre, beware of a greed. Ito yung mga tao na mga makasarili, sakim, mga ganyan, mga kailang na kain, mga ganyan, parang hindi nag-iisip. Siyempre, mag-ingat kayo sa sarili nyo, no? Yan. Ingat kayo sa pagkain ng baboy, ha? Someday, marirealize nyo yung reading na to. Bakit ko kayo pinag-iingat sa baboy? Di ba dati, pinag-iingat ko rin kayo sa daga? Diba? Kung naaalala nyo yan, yung mga nanonood sa akin, talaga, I think, naaalala nyo yun. Mag-ingat kayo sa aso, sa baboy. Okay? Hindi ko naman sinasabi na basta you need to be aware lang din, no? And syempre, nandun yung point na when it comes to agastos, when it comes sa baboy, nandun yung point na kailangan mo talaga na balansehin yung pagdating sa paggastos o paglabas ng iyong pera. Ay, ito na nga, ayan, daga. Hindi ko pa nakikita ito. Discord among friend and family. Medyo yung mga misunderstanding, mga issue when it comes sa yung pamilya, sa mga connection mo. Yan, ingat talaga kayo sa daga. Baka may mga hamster kayo, no? Ingat kayo sa mga ihi nila. Yun ang nakita ko. Kasi sabi ko lang, lumabas naman siya. And vacation. Maaring yan yung point na kailangan mo ng magbakasyon kung medyo pagod ka na at may lungkot sa iyong mga magsasabay gano'n, may mga ganyan. O pwedeng nandun sa pwede mga traveling situation, malayo man o malapit, o may mga pag-uusapan related to travel, or nandun yung point na you're starting a new beginning into your life kasi may matatapos na. Kumbaga, nandun yung shifting, no? Yan, ang nakita ko sa iba sa inyo. Pwedeng nandun. Or pwede rin kasi ito is kasi meron tayong mais, pwede yung pag-iwas, paglayo, ikaw or someone, mga ganyang sitwasyon. And period of frustration lesson to be learned. Ang dami mo naman talaga na pagdadaanan na o may mga pinagdadaanan ka. And then yung mga frustration na yun, huwag ka magtututok doon. Ang kinakailangan sa iyo ngayon is the kite. Kumbaga nahandun din yung point is you need to learn from that, no? Kailangan mo may matutunan sa mga nangyari sa iyo in the past o sa mga
every frustration happen sa buhay mo, pumulot ka doon ng aral. Para sa next time, hindi na siya mangyayari, di ba? And hard work ahead. Hindi na yung point na yung mga kailangan mong bigyan ng effort, loyal, focus, commit. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, give your effort and hard work na kumbaga na doon sa point na yon. Or kung titingnan ko dito, kasi meron tayong March, Mice, and the Kite, you need to give, kailangan mong maging loyal, magbigay ng effort, ng hard work sa mga nangyari or mga mangyayaring procession sa buhay mo. Kailangan may matuto ka talaga doon. Maaring iba naman sa inyo, by the second half, is may mga i-workout na kayo na situation. Halimbawa, galing kayo ng bakasyon, galing kayo ng resting time, galing kayo ng holiday, mga ganyan. And this time talaga sige ka na this time, no? Na pumasok, na magganyan-ganyan, mga ganun. Or may mga i-work it out ka by this second half. And happiness and well-being. Congrats, ano? Kasi there's a hope. Kumbaga, and din yung, syempre baka medyo mainit na rin, ano? Baka iba sa inyo, pupunta kayo sa well, sa Pilipinas, mainit naman talaga, no? Pakapunta kayo sa mga Hawaii, kung mga vacation, dagat, ilog, ilog na sa amin, no? Kung ano man yan, but still, handun yung happiness na mararamdaman mo, no? Pwedeng sa mga kausap mo, pwedeng sa work mo, baka may na-miss ka, o may nagka-missan kayo, kung ano man yung happiness or sigla. Pagbabalik din kasi ito ng sigla sa iba sa inyo, no? Yun. Baka may mga celebration din, di ba? Malaki man o maliit yung celebration, kung ano mang celebration na kasiyahan, birthday, kung ano man yan, no? Pwedeng na doon sa point na yun. Ay, mayroon ka strong emotion, passionate, love, or hate. Ay, pagdating sa'yo dito, may tao na hindi ka gusto. Ayan, no? Pwedeng iba dito kasama mo sa trabaho. Pwedeng iba dito, mga tao na connect sa'yo na hindi talaga sila good sa'yo. Kung titiran ko dito, may taong either nagkalayo kayo or nag-space kayo or nagkaroon ng pagtalikuran, may sama ng loob sa ito. And then, pagdating dito sa nakikita ko rin sa'yo dito is, tataan nyo palagi ko sinasabi, di ba? If the emotions is high, intelligence is low. Okay? Palagi nyo aanuhin yun. And then, think positive lang. Dito is, yun nga, medyo magkakaroon siguro talaga ng mga fire situation. Ingat din kayo sa apoy, baka mapaso kayo. Tapos, i-check nyo yung mga yung mga saksakan nyo, no? I-double check nyo. Yan. Basta mag-ingat kayo sa apoy. And then, yun nga, anak, kasi ito, for apoy ito, di ba? Yung mga samaan din ng loob, ganyan, ingat kayo. Yan, may mga sana walang nagkahiwalay, no? Yan, may mga hate situation, karelasyon mo man niya, kapatid, anak, magulang, kung sino man niya, kasama sa trabaho, no? Yan, basta be calm lang, ha? Be calm. Ano naman na mainit talaga ngayon, diba? Your energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga pain ako na nakikita sa iyo. Medyo low kasi yung energy mo rin. Sana wala ka rin sakit or walang sakit sa pamilya or mga tao nakakonect sa iyo, no? Sana wala. Ang nakikita ko energy kasi dito ng iba, medyo may mga sad, depression, malungkot, medyo may konting dramatic situation, mga struggling, or may mga struggle, nagsistruggle ka ata. Yan nakakita ko, pwede rin naman na may makakausap ka, may mga commitment o nakakonect sa'yo na magkakaroon kayo ng hindi mga pagkakasunduan, mga ganyan, na pwede mag-struggle ka talaga doon, di ba? Na pwede maka-apekto sa'yo para malungkot ka, para maging emotional ka. Pwede na doon sa point na yun, no? Sa iba naman sa inyo, nahandun yung pain, no? Siguro may mga time na pwedeng manakit yung mga buto-buto, kasukasuan, kalamnan, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo.
Kaya ingat na ka. But still, you try to make it balance or kailangan mong balansehin in any aspect of your life. Iniinom, kinakain, mga ganyan kung saan yan. Sa pera, ganun din, ano. May mga hindi rin kasi pagkakaintindihan. Ako na nakikita dito sa situation mo. Yun. Sa iba naman sa inyo, when it comes to your energy, nandun ka sa point na siguro na-unfocus ka or nandun yung point na nagkakaroon ng pagiging mabagal na decision making or pursuing o kaya movement ano sa iba sa inyo. Medyo napanghihinaan ka ata ng loob sa iba sa inyo. Baka may mga gusto kang gawin tapos hindi mo magawa kaagad dahil nagiging slow yung mga decision making or mga kaganapan na pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Tingnan natin. Medyo kasi yung yung energy mo medyo moody. No, nandun sa point na yun. Para tayong kay Libra. Ano po ito, universe? Para tayong kay Libra. Ay. Okay, parating sa iyo. May buntis? May iba dito, either buntis, mabubuntis, or manganganak. Pwede rin kung may mga pet kayo, yun ang nakikita ko dito. May taong buntis, mabubuntis, o manganganak. Or mag-ingat kayo. Baka kung gusto niyo na, hindi naman ako doktor, hindi ako nurse, pero yung iba na siguro kung gusto niyo talaga na mag-anak, there's a chance, no, na pwede kayo ngayon na mabuntis. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is may mga traveling situation, ano, malayo man o malapit, tulad ng sabi ko kanina, kasi you're also the vacation, yun, pwedeng nahandang din sa point na may mga happy gathering situation. Pwedeng may mag-aaya, na lumabas, magko-coffee, lalabas, kakain kayo, mag-chill-chill, mga ganyan situation, ano. Sa iba sa inyo is meron daw kayong hinihintay o may paghihintay na situation. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is may mga collaboration, yan, joy collaboration, or may tao na hihingi sa iyo ng love and support, or ikaw ito sa kanya. Ang nakikita ko rin is merong mas bata na tao, mas bata sa iyo ito, no? Ang nakita ko dito. Kasi nakikita ko there's a commitment connected to either trabaho siya or money. Yun ang nakikita ko dito. Either hihingi siya ng tulong sa'yo, or tutulungan mo siya. Or siya yung pinagkakagasasan mo, no? Pwede nga doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, ang parating din sa inyo is meron ka daw sitwasyon na paninindigan mo. Hindi ko alam what way eh. Siguro, meron ka nang ile-let go sa buhay mo, or you will start a new beginning into your life, o kaya naman is may umpisahan ka na, o nandun yung point na baka kinakailangan na. Halimbawa, kinakailangan mo nang mag-exercise, mag-walk, mag-yoga, o kaya kung mga activity na gusto mong gawin, baka kinakailangan mo na yan, na you need to start a new beginning. Sa iba sa inyo, may outgoing, ano. And then, sa iba naman sa inyo is you will back from the basic. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Babalik daw kayo sa simula. Kumbaga, tulad ng sabi ko, di ba, may matatapos, lalaya ka na doon. Halimbawa, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na sa relasyon na to, tapos ka na sa ganyan, sa trabaho, tapos kung saan man yung paglaya na yun, no? Nababalik ka muli sa zero. Mga ganong sitwasyon. Alam mo ba, ang nakikita ko dito, yung iba sa inyo is busy kayo no? Iba dito, busy yarn. Busy Alam mo ba na may tao dito na nagkakaroon siya ng doubt? Hindi ko alam why pero hindi niya alam kung hindi siya makapag-isip.
kumbaga hindi siya makapag-desisyon. Nandun yung difficult decision. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone is connected sa'yo. Nagkakaroon siya ng choices sa buhay niya, kumbaga. Nandun siya sa point na parang meron siyang tinitimbang na sitwasyon or yung iba naman sa inyo is nako-caught in a middle situation. Halimbawa, napapagitnaan ng sitwasyon, mga ganyan. O kaya is nandun yung point na may mga obstacle na nahihirapan desisyonan, ganyan, nagdadalawang isip, mga ganon. Masabi kasi dito, you need to use your mind and intellect if you want to crossroad or kung mga bagay na gusto mo talaga i-pursue, bakit hindi, di ba? Kailangan lang talaga na harapin mo yung takot mo. Kailangan lang talaga is, kung ano may mga painful choices in life is, harapin mo. Mga dun sa point na yun, ano, sa iba, sa inyo. Yun na nakikita ko sa yung parating. Baka iba sa'yo, may mga pupuntahan kayo ng mga married, may mga pag-usapan related to a married, pregnancy, mga ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan po ni Libra. Second half ng May. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Ito na naman ako, di ba? Syempre. Magiging salbahin na naman po ang ate nyo. Okay. Okay, ito na naman po si ate. Magiging salbahin. Hindi ko sinasabi na maging masama kayong tao, ha? Ang sinasabi ko lang dito is, kailangan nyong magkaroon ng balance situation. No? Hindi masamang magbigay ng suporta, hindi masamang tumulong. Alam ko na mabait kayong mga Libra, no? Pero you need to think very carefully kasi at the end talaga, ikaw lang aahon sa sarili mo. As in, yung mga hindi ko sinasabi na sundin nyo yung sinasabi ko, ha? Kasi yun yung nakikita ko. At the end, walang tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo. Tinulungan mo sila, sinuportahan mo sila, pero at the end, wala ka. You need to follow your heart in a good way. You need to think sa iyong future, no? Hindi yung bigay na bigay, hindi yung balansehin mo lang, basta balansehin mo, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then, syempre, iwasan mo not to put a guard when it comes sa sarili mo. Yun, mag-put a guard ka sa sarili mo, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, yung magkaroon ka ng self-doubt, pagdudahan mo yung sarili mo, pagdudahan mo yung kakayahan mo, ganyan, lack of confidence ka, iwasan mo na kung may mga time na hindi pa na kung sa relationship, huwag mong iisipin na, bakit ganun, hindi ba ako sapat? Hindi. Ibig lang sabihin nun is, when it comes sa relationship, siya yung may problema, hindi ikaw. Yun lang yun. Okay? Huwag mong, And then, syempre, andun na yung point na iwasan mo yung mga tao na masakit magsalita, mga tao na panglinglang, or mandarayak, or kung ikaw ito, i-adapt mo rin to, ha? Huwag mong gagawin yun, ha? Yung mga tao na kala mo makapag-judge, kala mo perfect sila, yung mga ganyan, no? Kala mo sila na ang matalino, sila na ang tama, at wag mo din gagawin yun, ha? Sa ibang tao. Kasi alam niyo naman, di ba, what goes around comes around, okay? And then, iwasan mo yung mga tao na masakit magsalita, harsh, ganyan, magaspang magsalita, yung mga ganyan. Iwas ka kung ikaw ito, iwasan mo din, ha? Yung mga tao, yung magiging masungit, or mga taong masungit, mga tao na gumagawa ng mga masasamang kwento na hindi totoo yan. Or wag ka na rin naman din makisausaw, ha? Mga ganyan sitwasyon. Umiwas ka sa kanila. No? Ang nakikita ko rin dito sa'yo, kung may mga sitwasyon na kailangan mo talagang i-let go, lalo na when it comes to your physical health, gawin mo na siya. Ha? Ikat yung dapat ikat. Go, actionan o dapat actionan. No? Well, nasa sa inyo yun. Iwasan mo yung mga tao na mapang-ape o mang-ape o yung mga tao na manipulative o mag-manipulate. Yan, iwasan mo yan. Yung mga tao na palagi nakasimang o kaya
ikaw, no? Iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, basta awareness ha. You need to aware. Take it action, awareness, and huwag ka mapanghinaan ng loob. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapatid, pamilya, kung sino man itong love ni Libra. Ayun no, saan ka? The Fool. Ba't ganun? Wala kayong boyfriend? Wala kayong girlfriend? Or feeling mo nag-iisa ka sa relasyon? Ba't ito zero eh? Parang merong nag-ano, no? I let you go. May nadinig kasi akong kate. I let you go, I let you fly. Why do I keep asking why? Alam niyo kanta niya? Nadinig ko lang siya sa intuition ko. Kaya sinabi ko, baka related siya sa inyo. Pakinggan niyo siya. Hindi ko alam hindi ako magaling sa mga title talaga. Pag nadidinig ko lang sa intuition ko, yun. Love. Okay, kung single ka, ay, ganun. Ganun po ba talaga, universe? Okay, kung single ka, iba dito naghihintay, ano? Alam mo, parang nandun kayo sa point na, bakit ganun, Lord? Bakit ganyan, universe? Parang ang lungkot ng iba. Hindi ba ako ka ano-ano, kaibig-ibig. Sa fake kanina, arte ni ate, no? Sa mga single dyan, kasi ang sabi dito, ano ba daw talaga yung gusto mo when it comes to a love? Yun ang sinasabi dito. May mga sitwasyon din na kailangan mong baguhin. May mga sitwasyon na kailangan mong i-work it out pagdating sa pagmamanage ng sarili or pagmamanage ng connection when it comes to a love, no? Hindi ko alam kung ano yung dapat mong baguhin, hindi ko alam kung kailangan mo, ano yung dapat mong i-work it out, hindi ko alam, pero yun ang sinasabi dito. No, siguro masyado ka lang talaga mapagbigay o masyado ka lang talagang mabait. No, yun. You need to think very carefully. And kailangan mong planuhin. Yun ang sinasabi dito. Andun yung point na paghihintay. Pero ate, may darating ba? Dito sa sitwasyon mo, sa nakita kong card dito sa situation, is, there's a hope naman ako na nakikita na darating, pero, ang point kasi dito sa sitwasyon is may mga bagay na kailangan mo malakpasan for a while. Kasi, kung papasok ka this time sa bagong connection mo, kasi meron naman ako nakita na isang tao, parang magiging same pattern siya from the past. No, yun na nakita ko. Pero, you need to be very careful. Siguro, kailangan mo lang talaga na i-twist this time yung pagmamanage when it comes to a love para hindi maganap yung dati. Kung gusto mo pumasok talaga ha, sa bagong relasyon. Kung meron. Meron ako nakikita dito. And then, syempre, kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon na ng pag-ihiwalay. Yung separation, handun yung, kumbaga, unexpected yung situation, nagkaroon ng conflict, pwedeng nandun din yung point na, iba dito matagal na rin to, no? Andun yung point na naging mahina yung foundation na ito. Pag-iwan sa ere, nagkaroon ng dalawang option, kumbaga nandun yung third party. Alam mo yung nakikita ko ito, nag-forgive, tapos wala na naman. Kung titignan ko kasi dito, tumali ko siya kasi, hindi ko alam what happened, maybe sa iba kasi disappointment ito. Sa iba naman dito is nandun yung point na meron siyang nakita sa iba na wala sa'yo. Or kaya may hinahanap siya na wala sa'yo na nakita niya sa iba. Yun ang nakita ko dito. Pero you give your effort and hard work pagdating sa connection na ito. Yun ang nakikita ko dito ha. Sobrang nag-burden, sobrang nag-struggle. Hanggang ngayon, nahahata ka pa rin ng connection sa mga nagkahiwalay dyan. Nagkakaroon ng pagsisisi, no? Pero, iba sa inyo is, makaka-move on kaya, nakikita ko dito eh. Mas magiging strong ka this time eh. As in. Pero alam mo, gusto niya bumalik dito and feel sorry siya. Pero,
nagkakaroon siya ng frustration this time. Hindi ko alam why, pero medyo frustrate siya, feeling trapped and feeling stuck kasi siya ngayon, pero handun yung point na gusto niya bumalik sa iyo. Or pwede rin na handun sa point na meron siya pinagdadaanan this time na frustration, ano? Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, ay oo, meron. Pero kahit na may third party relationship kayo, either kanya-kanya kayo or sa iba naman dito, nagkakaroon na rin ng interest ang isa, ikaw, maybe, kung may mga third party. Yung iba naman sa inyo is, kung hindi man gano'n, nagkakaroon lang din ng pabalik-balik na sitwasyon. Bate-away, okay, hindi. Nandun sa point na yon. Kung kayo naman is walang third party relationship, no, pagdating dito sa sitwasyon, ang nakikita ko sa inyo, either magkakaroon kayo ng problema sa isa't isa or pwede rin yung problema sa side mo or sa side niya, sa trabaho man yan or related sa pera or sa family. Merong ako nakikitang problem na parating. Yun na nakita ko. Or may dumating and then pwedeng maresolbahan din ito. Pero ang nakikita ko kasi dito, naku naman, wag naman sana naman humingi sa'yo ng tulong ito, di ba? Baka naman ganun yung mangyari, ha? Pero nasa sa'yo, pera mo naman yun. Pero ang nakikita ko ito, ate, mahal niya ba ako? Dito kasi sa nakita ko kasi dito, magkakaroon daw kayo ng disappointment. Magkakaroon kayo ng conflict. Or may mga time na hindi kayo magkakaintindihan. Isa sa inyo mawawala sa control. Kaya, isa sa inyo kailangan maging mahaba ang pasensya. No? Ang nakikita ko sa iba is either may makaka-receive ka ata sa kanya or vice versa ng gift. Pwedeng gano'n, or magpapabili ka o magpapabili siya sa'yo or may marireceive ka sa kanya. Parang gift, pera, or ano man yan. Parang sa iba dito, baka humingi ito ng tulong sa'yo or humingi ka ng tulong or bigyan ka ng tulong or bigyan mo siya ng tulong. Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Ganun ang nakita ko sa iba, ha. Ano ba yan, ate? Tingnan natin yung money mo. Money ni Libra. Okay, when it comes sa iyong money. Sa money mo, ang nakikita ko sa iyo dito, kahit pa paano, hindi ka naman na empty, no? Libra. Kumbaga, there's an achievement. Maliit nga lang, pero at least, di ba, blessed pa rin yun sa nakita ko dito. Or handin yung point na hindi ka talaga na empty. Yun nga lang, may mga time din na medyo magiging emotional yung kaperahan mo. Pwede rin kasi na magiging matumal, tas konti lang yung masasahod mo, sakto lang, mga ganun. O kaya is may mga magkakaroon kayo ng problema related to money, ganyan. May mga, yung nakikita ko sa iba may mga related to bahay, lupa, mana, may nakita akong ganun. Baka magkaroon ng mga may unfinished business pagdating sa pera. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo in the past, pero pagdating sa pera, may unfinished business ako nakikita sa iba sa inyo. Yun. Sa iba naman sa inyo is may mga bagong project ako nakikita sa inyo. Siguro you have an idea to do things related to a trabaho, mga idea related sa project, mga pagkakaperahan, mga ganyan. Or may susubukan ka, or may gusto kang subukan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Iba sa inyo, social media, internet, yung ano nyo, no? Or connected siya sa sa mga social media platform. O kaya sa mga, ano ba yun? Yung mga platform, pwede mga Amazon, pwedeng mga affiliate. Hindi ko alam, hindi ako marunong magbigkas nun eh. Basta yung mga, di ba, may mga ganon. Yun, may nakita akong ganon. Yun.
When it comes sa pera mo, mag-ingat ka na lang din kasi may nakikita ako na maaring may humingi ng tulong pagdating sa pera. Yun, na may problema siya. Baka may humingi sa'yo o may tulungan ka or sa iba naman sa inyo is when it comes sa trabaho siguro, andun yung point na baka night shift ka, ganyan, o kulang-kulang ka ng tulong, bawi ka, anong iniisip mo, o kaya nandun sa point na kung sa trabaho mo is pwedeng may mga tao na hindi nagiging totoo pagdating sa'yo. Yun na nakita ko. May pagsisinungaling kasi. Pwede yung company mo nagsisinungaling or yung mga kasamahan mo sa trabaho nagsisinungaling, mga ganyan. Arigato namaste, God bless.